Hello, Aries! Maligayang pagbabalik o salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Love reading tayo para sa sign ng Aries. Ito po ay para sa July 2025. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang sa next, sa susunod na buwan, susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Pero kung wala pa rin nakarelate, okay lang yan. Next time ulit. Hindi, subscribe lang po kayo para maabutan niyo yung pag-upload ng next na video. Pero definitely meron at merong dahilan kasi kung ba't kayo napadpad dito. Maring sa mensahe ng isang card, ng oracle card, maraming pwedeng makuna ng message. Not necessarily yung kwento is relatable para sa inyo. Maybe you've made the wrong choice. Lovers in reverse, disharmony, nako, nanganganib, merong hindi pagkakaunawaan, malapit na mag-break, ganyan. Tipping point na, waiting for the other shoe to drop na yung relationship. Ano yung waiting for the other shoe to drop? Alam mo na, parang this is it, medyo pa-end na, pero walang nag-i-initiate ng conversation to end it. Walang naghihintay na lang ng naghihintay na lang ng ewan ko, sampal ni universe para magkaroon ng rason na pag-usapan na yung breakup na yan. Justice. Ulitin natin kasi masyadong marami yun. Parang nagkakasawaan, pwedeng ganun. Merong possessive na tao at meron namang isa na parang aping-api, ganun. Dead end. Hindi makapagdesisyon, nahihirapang magdesisyon, nahihirapang mamili, pwedeng ganun. Indecision, yun na nga, merong disharmony, hindi pagkakaunawaan, away, major major away, major ganap, major hindi pagkakaintindihan na talagang it calls for a breakup na talaga. Pero yung isa, pero walang gustong kumilos. Siguro yung isa ay, o pwedeng ikaw to, Aris, natatakot ka na, go-getter ka, pero natatakot ka na ma-abandon. May insecurities. Merong isa na maraming options. Pero actually, kung yung isa sa inyo ay parang maraming manliligaw, pwedeng yung major argument ay pinagsisilosan yun ng partner. Pwede din naman na nag-entertain ng ex yung isa. At yung isa naman natatakot na iwan siya. Pero natatakot din siya na kumprontahin yung partner niya in fear of kung pag kinompronta niya na pag-usapan natin yung relationship natin, mag-end up siya sa breakup. Yun ang waiting for the other shoe to drop na. Hintay mo na lang na may gumawa, may divine intervention para maayos siya. Maayos or ma-end na siya. Pwede kasi yung iba sa inyo, parang hindi sa akin manggagaling yung call for breakup or call to make it quits. Ganyan. Nahirapang magtiwala yung isa. Siguro dahil nga maraming lumalapit dun sa isa, pwedeng ikaw to, Aris, maraming maliligaw. Pwede din na ikaw yung maraming nililigawan. At maraming attracted sa'yo, o marami kang pinapansin na marami kang flirt na ibang tao.
at nagko-cause ng insecurity dun sa partner mo. Kaya siya siguro nagiging possessive. Pwede din na ikaw yung possessive. Tas yung partner mo, ang daming, very attractive yung partner mo. Kaya, gawin natin yan. Kaya parang may insecurity dito. May possessiveness. Pero may justice, oh. Pwedeng ikaw yung naloko dati, yung partner mo yung maraming options, tas ikaw yung hindi makapag-decide kasi nga tamang hinala ka lang naman, wala ka pang proof, pero napag-aawayan nyo na siya. So, pwedeng ikaw yung possessive. Pero, justice gitnang gitna. May malaking chance na matatanggap. Tower pa, oh. Tower, ito yung sampal na universe na dapat mangyari. Ito nga yung, yun, waiting for the other shoe to drop. Yun na yun, yung, may elephant in the room. Ano yung elephant in the room? Yung matagal ng issue na hindi pinag-uusapan, hindi kinukumpronta, hindi tinatry i-resolve. Sinisweep nyo lang under the rug. Mukhang tatagal pa sa sitwasyon na ganito at i-distract nyo ang sarili nyo sa mga options. I-distract mo yung sarili mo sa mga options na pinipresent sa'yo. I-distract mo yung sarili mo sa kung ano-ano mga bagay at hindi ka magka-come up with a decision. Ay no, stuck ko. Pwede hindi naman nagpapatay mali siya yan. Hindi siya makapag-decide dahil choice niya na hindi mag-decide at parang walang clarity about dun sa path mo moving forward. And so, parang cancer season pa naman din ngayon. So, very much in touch tayo sa emotions natin at maghaharing uri ang tampo. So, siguro, medyo hahaba pa ito kasi nga tower. Tower, pag-upright to, sampal na ni universe. Meant to, ano na siya, meant to end. Pero tower in reverse, parang may hesitation pa, ayaw pang mangumpronta, everything will be swept under the rug, iiwasan ang mga difficult conversations at you will choose to rest or you would choose to parang yun nga, patay mali siya. Parang, hindi, okay kami. Pag tinanong ka ng friends mo, kumusta na kayo, ano, okay naman. Pero yung totoo, ang dami yung issue, ang dami yung hindi pagkakaunawaan, ang dami yung pag-aaway, ang dami yung hindi pagkakasunduan. It's a period of rest. Parang ceasefire muna tayo, wag muna tayo mag-away. Pero ang totoo, parang cool off. Uy, lumabas pa to of cups reverse, tumulas. Pwede naman na ano na to, annulment. Kung kasal kayo, annulment. Parang nasa puso yung dalawa, parang we're better off as non-lovers, we're better off as friends, we're better off as sorry sa ingay we're better off as individuals on a different path. Two of Cups reversed. Hi, hindi match. Hindi maayos ang relasyon, ang pagsasama. Pwedeng may legal battle na, which is yung legal separation, pwedeng ganyan. Wala kasi tayong divorce, annulment, ganyan. Magastos So, kung walang budget, mukhang lang, hiwalay lang, pero pares kayo hindi in denial na hindi na siya nag-work. Somebody is isang ayaw mag-decide, isang ayaw magdesisyon, isang hindi nakakapag-desisyon, at isang pagod na, stretch way too thin. Pwede din naman na kung mag-asawa, pwede na may anak, at may PPD, postpartum depression, at lahat ng bagay ninitpick o pinupuna, nagagalit sa mga maliliit na bagay, simply because pagod na siya. Isa sa inyo pagod na, isa naman ay parang ayaw gumalaw kasi nga parang natatakot siya. Parehas kayong takotin na mawala yung isa't isa, pero ayaw nyo naman pag-usapan kung paano i-resolve yung issue ninyong dalawa. So parang okay, last card, Seven of Swords. Merong isa sa inyo nangangaliwa. Oh my God. Merong isa trying to do something behind each other, the other person's back. Merong isa na kumikilos, ewan ko may nilalanding iba, merong karelasyon na iba, may kabit, hindi ko alam. Pero most likely, ito ay, treachery to eh. Ayun, natataka siya, pero yung lubid niya, may naiwan na isa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ewan ko kung nahulog yan o iniwan niya talaga.
tas tatawid siya sa lubid towards somewhere na hindi mo naman alam saan papunta. Puwedeng yung isa maglalayas, meron ng gustong umalis dito sa relasyon na ito. At, parang ang ano na, ang tower moment mangyayari na kapag nag-manifest na itong cheating na ito. May third party ng tuluyan. Puwede din na nag-e-exist na may namumuo ng gano'n, pero kung ako sa'yo, Aris, kung ikaw 'yan, sino man sa inyong dalawa ang meron ng minamataan na ibang tao, ako sa inyo, tapusin niyo na, harapin niyo na ang isa't isa. Tigil na 'yang pahinga-pahinga pa na 'yan, kundi kumprontahin niyo na 'yung sarili niyo. At maging honest na sa sarili. Dishonesty kasi 'to, eh. Puwede kasing pinaplano ng isa sa inyo na, pinaplano pa lang 'yan, yung pakikipagrelasyon sa iba. Pero ang totoo ay hindi na talaga ano, wala akong nakitang card na hindi na masaya sa isa't isa, eh. Parang more of pagod lang, hindi pagkakaunawaan, hindi magkasundo, at hindi nagkakaintindihan. Tapos imbes na pag-usapan o parang intindihin o maging patient sa isa't isa, idi-distract yung sarili sa mga bagay na sa mga options, mga bagay na hindi naman talaga nakakatutulong, nakabubuti o mare-resolve yung issue ng ah, hin- issue ninyong dalawa. So, unconditional self-acceptance. The Raven is telling you na when love is no longer served in the table, it's time to go. Yun lang ang message nito. Kapag hindi na binibigay sa'yo, hindi na aligned sa'yo yung mga ah, binibigay ng partner mo, hindi mo na hindi na nakakakilala ng worth mo yung partner mo, it's time to go. It's time to let it go. Hindi, wag mo na hintayin na mag-manifest pa yung cheating na ito. Hindi mo na hintayin na sampalin kayo ng universe. Kung kinakailangan na pag-usapan ngayon, pag-usapan nyo na ngayon. Maganda this July habang you're in touch with your emotions. Pero pwede din na palipasin nyo yung Cancer season, mga July 23, ganyan. Usap kayo July 23 para Leo season na, matapang nyo na. Yun. Accept your flaws, accept your misgivings, accept your mistakes. But at the same time, if your partner has mistakes, kung ayaw mong pag-usapan, you can always walk away. Uulitin ko the Raven is telling you, if love is no longer served at the table, it's time to stand up and get out of that table. Justice, may positive dito, justice. You will have your heart broken, pero the justice will be in your favor. And maybe this is also an invitation for you to never stretch yourself way too thin, know your worth, and come up with a decision. Think of a plan para maka-exit ka bago pa mag-manifest yung cheating na yan, yung treachery na yan. Kasi you're giving yourself, you're giving your all. Dapat balance, equal give and take, at hindi lang isang part ang nagsasakripisyo. So, ang bilis lagi ng Aries reading ko, hindi ko lang bakit. Iwan ko na yun doon, Aries, at salamat sa pagbisita. Sana makita ko ulit next time. Like, share, subscribe lang po. Ako po si A, and see you soon. Bye!